Good evening, my dear brothers and sisters. Okay, i-share natin tong Hebrew 6. Okay, andito. Nag-iengganyo ang writer ng Hebrew 6. Writer, pinaniniwalaan natin kay Apostol Pablo to. Okay, mas malaking pabor na parang kay Apostol Pablo ang sulat na to. Okay, kaya't iwanan natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo. O ano ang unang simulain? O yung mga elementary teaching or elementary doctrines. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan o perfection. Gaya ng mga palagi kong sinishare, perfection. So magpatuloy tayo sa perfection. At huwag na nating, na huwag nating muling ilagay sa saligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at pananampalataya o yung mga works, good works, or mga about faith, o yung iba, may mga doctrines about faith. Iwanan natin to. Yung mga doctrines about faith, doctrines about good works, or mga patay na gawa, iwanan natin to. Dahil hindi ito yung nagpapasakdal sa atin. Okay. Andito, pananampalataya sa Diyos, ng aral tungkol sa bautismo. O yun, sabi ng iba, ang bata, huwag i-bautismo, yung maliit na bata, huwag i-bautismuhan. Kailangan yung bautismo, yung lulubog ka sa tubig, o ang daming, so, hindi na natin to dapat gagawing tawag dito, saan ba to? Huwag natin gawin itong saligan. Huwag natin itong iwanan natin ang mga turong ganito. At saka pagpatong ng kamay, pagpapatong ng kamay, although hindi to malaking issue. Muling pagkabuhay sa mga patay. Muling pagkabuhay sa mga patay at walang hanggang paghuhukom. Yung iba, mauna ang tribulation. Yung tribulation, ano nang sinasabi ng iba? Tribulation at saka, anong tawag dyan? Kalimutan ko tuloy. So, hindi yan ang nagpapasakdal sa atin. So, ang nagpapasakdal sa atin, iwan natin upang mamumuhay tayo sa perfection. Iwan natin ang mga ganitong turo. Focus tayo sa perfection. Okay. At ating gawin ito kung ipapahintulot ng Panginoon. So, by time, iba pong kailangan natin ang mga ganitong mga bagay, kailangan natin itong pag-usapan natin. Pero hindi talaga to dapat palaging pag-usapan. Ito ang palaging palaging sentro ng debate, na hindi naman to nakakatulong upang upang tayo ay mamuhay sa kasakdalan. Okay, sama yung isa. Okay, dito. Sapagkat hindi na mangyayari na ang dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At pagkatapos ay tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinaas sa kahiyan. Bakit to nangyayari? Paano to mangyayari, mga kapatid? Na yung sinabi dito na hindi na mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu. So hindi na pwede silang hindi na sila pwedeng ipinako na nila uli ang Panginoon. Paano to mangyari? My dear brothers and sisters, malinaw po sa turo na kung ang ating focus ngayon ay hindi sa pamumuhay ng kasakdalan, mahuhulog tayo mula sa ating katatagan. Kung palaging debate tungkol sa faith, debate tungkol sa bautismo, debate about sa
muling pagkabuhay, debate about tribulation, debate about, ano ba yung tawag dyan? O rapture. Debate about rapture, yung mga debate about faith, debate about mabuting gawa at mga patay na gawa. My dear brothers and sisters, hindi yan ang nagpapasakdal sa atin. Ang nagpapasakdal sa atin ay yung turo ni James. Ang pagkaroon ng skill upang harapin ang mga pagsubok with joy. Yun ang nagpapasakdal sa atin. Ang harapin ang bawat pagsubok with joy, so that, sabi ni Apostle James dyan, so that we will become fully developed, complete, and nothing else missing. Fully developed, complete, fully developed, and nothing else missing sa ating buhay espiritual. Ito yung tunay na nagpapasakdal sa atin. Kaya sabi nga ni Apostle James, yung walang yung wala pang kaunawaan, wala pang wisdom upang harapin ang bawat pagsubok with joy, ay humingi sa Panginoon na walang pagduda-duda. Dahil ang nagdududa ay hindi magiging matatag sa lahat ng kanilang lakad. So kailangan hindi na tayo magdududa na lahat tayo ay pwedeng magkaroon ng skill upang harapin ang bawat pagsubok with joy. Harapin ang bawat pagsubok ng may galak sa puso. Harapin ang bawat pagsubok with patience. Harapin ang bawat pagsubok with self-control. Ito yung nagpapasakdal sa atin. So bago to mangyari, ano ang una natin gawin upang kasakdalan ay ipamamana sa atin ng Panginoon? Ang unang gawin ay yung sa 2 Peter 1:5-7. Ang dagdagan ang ating faith ng mga mabubuting mabuting asal at ugali. Hingi natin sa Panginoon, Lord, dagdagan mo ang aking faith ngayon ng magagandang asal at ugali. Hingiin natin to sa Panginoon more and more. Lord, dagdagan mo ang aking faith ng magagandang asal at pag-uugali. Kunin mo, Lord, ang hindi magandang asal na andito pa sa akin. Baguhin mo ako, O Lord God, upang ang lahat ng aking mga asal ay magiging asal mo. Lahat ng aking asal ay magiging mabait. Lahat ng aking asal ay ma-imitate ko yung kabaitan mo doon sa krus. Kailangan natin ma-imitate ang kabaitan ng Panginoon sa krus. Doon makikita ang perfect na pagtsatsaga ng Panginoon. Perfect niya na love. Perfect niya na patience. Perfect niya na joy. Doon natin makikita sa panahon ng kanyang pasyon. Kaya yun ang ating hingin sa Panginoon. Masaya ang Panginoong hinarap niya. Masaya siyang hinarap yung kanyang yung kanyang pasyon. Kaya yun din ang ating hingiin sa Panginoon, ang kanyang joy sa pagharap sa mga pagsubok. So, my dear brothers and sisters, ulitin ko, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na yan. Dapat mag-focus tayo paano tayo namuhay sa kasakdalan. So, yun lang, my dear brothers and sisters. Thank you. Bye-bye, and God bless.